Padayon kita sa atong theme, growing deeper, not just older. Kini nagsintro sa pagpalawong pagyod sa atong relasyon diha sa Ginoo. This time atong patalinghugan kining the high privileges of intimacy with God. Unsa gyud mga taas kay nga mga pribilehiyo nga atong maangkon kung kita maduol ang atong relasyon pagmaayo diha sa Ginoo. Og ang tekstong Luke 10:38 to 42 nga gibasa ganiha, and this is all about Martha and Mary. Pero ang sentro dinhi nga atong tan-awon gyud nga karakter is si Mary. Si Mary gimension katulo diha sa gospel sa Luke, John ug sa Mark. Every time gimension ang iyahang pangalan, naa siya kanunay diha sa tiilan ni Jesus. Close kaayo kang Jesus Christ. Mao nang si Mary ang atong example, an exact model nga diha sa iyahang kinabuhi kining mga privileges of intimacy makita gyud nato nga na-experiencehan niya. Mo nang tan-aw nato ang life ni Mary kay maangko nato gyud ang mga benefits, no, great benefits nga ma-experience kung kita mo grow closer, more intimate relationship with God. Mo nang una nato tan-awon sa kinabuhi ni Mary nga iyahang naangkon ang usa ka pribilehiyo nga nindot kaayo. Una, kinig yung naangkon niya kining peaceful heart. Mo ni number one nga privilege nga maangkon nato when we grow deeper diha sa atong relasyon sa Ginoo. Ang text diha sa 39 to 40 ingon diha, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Makita nimo dinhi nga text nga bunga sa peaceful heart. Makalimtan nimo ang mga cares of this world. Kining mga atong gikabalak-an. Si Martha was cumbered by many things. Overloaded si Martha sa mga cares. Munang makita nimo si Martha nga nabalaka gyud siya, nasuko siya, upset siya. Pero si Mary wala, naminaw lang kang Hesus. Kalma kaayo si Mary. The more we grow closer diha sa atong relasyon kang Ginoong Jesucristo, mas lesser ang worries. Kalmado ta kanunay, free from distraction. Si Martha distracted, daghan siya ginatan-aw, way nitabang unya basig ang mga iyahang gi-prepare didto. Maunsa na to unsa isulti karon nila Jesus ug mga disciples. Daghan siya gikabalakan. Pero si Mary naagyod sa place of solitude. Isolated siya with Jesus Christ. Mo nang way makababag sa iya ha. Focus kay si Mary pagpaminaw kang Jesus. Kung focus gyud ta kay duol ta kang Jesus, dili katarog ang mga distractions. Mo nindot kaayo, ma-forget na to ang mga kabalaka kung kita mutubo gyud ang atong relasyon kang Jesus, because sa iyaha kang Jesus ra gyud makaangkon nato kining calmness, place of rest. Mo nang nindot kaayo. Also, bunga usab sa peaceful heart, ma-feed ang iyahang soul. Si Martha, gi-feed niya ang iyahang soul sa mga butang, no? Worried siya sa mga activity. Pero si Maria, gi-feed siya sa pulong. She is listening with the Lord Jesus Christ. Naminaw gid siya. Kung kita kang kay activity, other things, dili man rest ang atong soul. Kung ang mga activity nga atong gipasulod kining mga kalibutanon. Gusto ta malipay mo nang natay mga worldly pleasure, mga needs, ma-meet. Pero si Mary, na-feed ang iyahang soul, pinaagi sa pulong ni Jesus. Si Mary, makita nimo, importante para kaniya gyud ang pulong kay mao kanay mo transform sa iyahang kinabuhi, muhatag og kausaban niya kung usab ang iyahang kinaiya. Mao nang wa na kaayoy mga kabalaka, wa na kaayoy mga kahadlok. Feeding our soul, pinaagi sa iyang pulong makahatag kanatog peace. Tungod kay ang pulong mao nay muusab kanato. Labi na makita nimo diha sa pulong sa Ginoo na ang mga promises na ang iyang guidance. Di kita mahadlok, di ta mabalaka. Mo nang para kang Maria, ang pulong ni Jesus brings stillness sa iyahang kasing-kasing. Mo nanindot kaayo ang kasinatian ni Maria, no, sa kalinaw. And also, as a peaceful heart, kang Maria, focus siya sa iyahang priority. Si Martha naglabor, trabaho,
si Maria listening, nagapaminaw. So dahil dako kayo nga kalahian diha. Being closer diha kang Jesus Christ, sayon ra kang Maria magpili sa iyahang prioridad. Makita nato nga busy kaayo si Marta, wala siya'y time to listen to Jesus Christ. Ang prioridad yun, dili labor before listening. Listen yun before labor. Mauna gid ang paminaw, una magtrabaho. Intimacy first before activity. Bisan unsaon natog activity sa church, kugihan kay ka pero wa kay intimacy sa Ginoo, kawang ginatanan. Naagid gihapoy problema, kagubot gyud gihapon. Relationship first before religion. Religion is outward expression of faith sa atong sulod. Mauna gyud ang relasyon. Kay pag naa ang relasyon, true expression of religion, makita gini mo diha. There's nothing wrong, walay sala si Marta. Maayo ang gibuhat ni Marta, pero dili lang mao nga priority. Dapat mauna unta ang paglisten, maulahi ang labor. Niuna man siya ang labor, una ang iya activity before sa relationship. Mo nang daghan siya bagulbol, daghan siya samok. Kay wa man siya sa tama nga priority. Nauna man ang activity kaysa relationship. Ang kinabuhi gyud puno og trouble. Basta naata sa wrong priority. Sama ka na sa ligid sa bisikleta nga magkahiwi-hiwi gani ang rayos, magwagul-wagul gyud na. No, kay sintro magyud kining hub, hiwi-hiwi ang rayos, magkawagul-wagul ang hub. Mao pud na sa atong kinabuhi nga ang dagan gyud sa atong kinabuhi bisan pag puno ka sa trabaho sa Ginoo, pero naulahi ang relasyon. Kay sayon ramang gud ang trabaho kaysa relasyon. Lisod mag time spent with God, prayer and reading the Bible, talking with Him. Lisod man na sa uban. Lisod mag-cultivate og relationship kaysa diretso trabaho. Relasyon bata o sa tagaan talang ka diha anak ko, kapag cellphone diha, dili gusto intimacy. Dili gusto ka ng spending time alone relationship. Mo nang magkagubot yun. Ngayong adlaw akong lecture is about kadtong biyae, pasagdi ang mga patay mulubong sa ilang mga minatay. Mo tong daghay discussion kay ministry versus family. Napoy ningon ang family ministry man na. So way problema diha. Pareha gina ministry. Pero pangutana, kinsag unsag yun ang gisugo sa Ginoo nimo anang higayuna. Listen. Mo na diha importante ang listening. Kung gi-impress gyud, sige nimo ampo maayo listening to God. Lord, unsag gyud nimong ipadayag kanako karon? Biya man ako akong pamilya. Kay gisugo ko dimo magwali didto, then dito gyud ko sa imong sugo. Kung gusto nimo nga mustay ko kay ministry po ni akong pamilya, kana po dimong pilion. Nagdepende gina sa imong pagpaminaw. Mo nang focus kay makita nimo asa imong priority. Para kang Mary, being closer to Jesus, makahatag ka niya clearer view of what matter most. Unsa gi magmatter sa kinabuhi. Og intimacy ra gi makahimo ana. Kung close ka kang Jesus, you can choose the best from the better. Kay usahay magpili ta, lisod pilian kay puros maayo. Mo nang focus our priorities and also nasa peaceful heart tungod kay she found herself, si Mary. Kung mo close atong relasyon kang Jesus, as we draw closer to Him, makailag itas itong kaugalingon. Si Mary, she found fulfillment and contentment at the feet of Jesus. Diha niya makita iyang kaugalingon, nakaplagan niya ang fulfillment, joy, no, tinuod na kalipay, diha sa pag-draw closer kang Jesus. Katapusan ko diha sa verse 42, ningon si Jesus, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Gipili ni Mary unsay maayo, wa gi makakawat, way makakuha ana. Kay mo ra gi one thing needed. We seek many things in this world. One thing is needed. If we seek satisfaction, that is one thing we need, then imo na makaplagan dili sa ubang butang, dili sa mga butang ning kalibutana, dili sa mga pleasure ning kalibutana. Imo nang makaplagan kang Jesus lamang. Munang si Mary, nakaplagan niya ang fulfillment kang Jesus, dili from many things. Dili from money, career, material things, popularity, and other relationships. Kung atong tanawon nga si Mary gyud, nakaplagan niya nga kana nga one thing, pakyas ang kadaghanan sa pagpangita ana. Millions live their lives and never discover it, that one thing. Satisfaction and fulfillment. Daghay nangita ana, pero dito lagi nangita sa mga kalibutan ng butang. Mo nang Mary found fulfillment diha gyud kang Jesus.
kung ang Kristohanon lang maka-learn gyud of spending time at the feet of Jesus, daghay mawad ang trabaho nga mga psychiatrist ug mga psychologist. Kay naaraman kang Jesus, diha man day makita ang peace, contentment, walay worries. Mary found herself diha kang Jesus ug kalinaw na mo nang a peaceful heart. Ikaduha nga pribilehiyo kung kita mo grow closer to Jesus Christ, intimacy, you will have a powerful life. Powerful ang kinabuhi gyud ni Mary. Ug ang atong tan-awon karon nga text dito ta sa John 11 nga dito nato pud makit-an ang kinabuhi ni Mary kadtong namatay si Lazarus. John 11:32 ingon diha, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. So ganiha si Mary at the feet of Jesus, listening. Karon at the feet of Jesus na usab, nakigistorya kang Jesus. Dinhi makita nimo nga na-experiencehan ni Mary ang powerful life, kay na-experiencehan niya si Jesus, nag-identify siyang kaugalingon with Mary. Ingon diha sa verse 33 or 35, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Then sa verse 35, Jesus wept. Si Jesus mihilak. Nakita gyud ni Mary nga abiniyag siya lang naguol pag maayo. Si Jesus di ay ingon diha deeply moved in spirit and troubled. Nakita, nasaksihan ni Mary nga na-share ni Jesus ang iya pong kaguol. Mo nang effect sa intimacy. Close gani mong duha, apektado gid mo puros kung maguol lang isa, maguol gid ang isa. Mo nang nasinati ni Mary nga hatag kaniyag hupay ito pag nay mulamay damay sa tuang mapil ginato nga nag-share sa atong burdens. Makahupay pud. Mao nay nakapaisog kang Mary nga di na siya kay maguol tungod kay na-experiencehan niya si Jesus nga nag-share sa iyahang burden. Closeness ang makahimo lang ana. Natinuod ni nga pulong nga ingon si Jesus, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Nasinati gini ni Mary karon ang rest. Taliwala sa extreme kaayo nga kasakit kay matay si Lazaro. Nasinati niya ang rest nga tinuod gyud. Gahom na nga taliwala sa kagulanan, makaangkon ka og rest, makaangkon ka og kahupayan. Naangkon niya na tungod kay na-share ni Jesus ang burden ina, take my yoke, nako yoke, sayon gaan ra ni ambin na imong yoke. Si Jesus karon nagkarga sa iyang gibugaton ug sayon na ang iyahang gikarga karon. That is power. Nga sa panahon sa atong mga kagulanan, we have that power nga malinawon gihapon, dili maapektuhan, dili ma-discourage, dili maluya, dili muundang sa pagpangalagad, mangluod tungod kay si Mary so close to Jesus. Nakaangkon siya power to overcome griefs and sufferings. Gahom gina kana mahimo lamang kung kita close kang Jesus. Power to endure problems of life. Bunga na sa atong intimacy. Kay close ka kang Jesus, united with Him, unsay imuhang kaguol kargahon na ni Jesus. Kay siya naapektuhan man pod. Mao na makita nato nga nindot kay gyud ang kinabuhi, and we are so close to the Lord Jesus Christ. We are so close to God. And also, na-experience niya ang intervention ni Jesus. Ingon diha sa verse 43 to 44, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! And the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Mo-intervene na gani Ginoo ang nature di na matuman kay ang patay mabuhi. Mary experienced Christ miracle. Na-experiencehan gina ni Mary ang milagro nga gihimo ni Jesus diha kaniya. Mo nang masupersede ang laws of nature basta mulihok na ang Ginoo. Mo nang nasaksihan ni Mary sa iyang kinabuhi. Ug mo na nakapatubo kaniya sa iyang pagtuo. Mo na inindot kaayo nga powerful lang itong life natay pagtuo, mas mutubo pagyud sa dihang kita makasinati sa iyahang gihimo nga ni kanato nga imposible gidon tana mahitabo. You will experience miracle ug mutubo imong faith diha. Mo nang si Mary nagprogress sa iyang faith more pagyud ang iyang pagtuo sa Ginoo. Grabe na gyud ang iyang faith. Pagingon ni Jesus nga abrihi ang lubnganan. Sa verse 14, ningon man na si Marta nga, ayaw kay pat na nakadlaw, baho naman na. So, girebuke siya ni Jesus. Nga, Mary, sa verse 40, ningon ko sa imo nga, if you believe, you would see the glory of God. Si Mary, wala. Ito naman, unsay buhaton ni Jesus, wag gid na imposible. Unsay buhaton ni Jesus,
Mahitabo gina. Makita nimo sa kinabuhi ni Mary, puno na gid siya pagtuo. Mo nang more faith, more power. Og produkto kini sa intimacy. Di mo increase og faith mo kung dili ka mo dot gyud ang imong relasyon diha kang Ginoong Hesukristo. Because the more you draw closer to Him, the more you will experience His power. The more you experience sa pagdevelop sa imong kinabuhi, the more mo increase ang imong faith. The more ka gyud mo salig diha kaniya. Mo nang naangkon niya ang God's intervention. And lastly, ang ikatulo nga pribilehiyo nga maangkon sa mga duol diha sa Ginoo is a purposeful life. Kung kita mo draw closer kang Jesus, pare kang Mary, makonsum ang atong life. Konsum ni Jesus ang atong kinabuhi nga mahiusa ta kaniya unya mahimo tang reflection of His life. Kung maduol gyud ka, ma-united, mahiusa. Colossians 3:3, our life is hidden with Christ, meaning nahiusa na ka diha kang Jesus. Ang imong life reflection na gyud sa iyahang kinabuhi. Munang diha na makita ang Christ likeness. Ang iyahang will ato ana pong will. Ang iyahang will mo manifest na usab diha sa atong kinabuhi. Kita na absorb na ni Jesus og wa na makapugong ni Jesus nga iyatang gamiton. Kung kita gani mahiusa kang Jesus, maduol na gid sa iya, wala na. Wa na makapugong nga matuman ang gusto ni Jesus sa atong kinabuhi. Nahiusa naman ta kang Jesus. Natugyan naman nato tanan diha kaniya. Unya wa na poy makapugong nga iyatang gamiton sa unsay gusto niya. Mahitabo na gyud ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi, yung kita maduol gyud pag maayo kaniya. Sa John 12, diha na pud makita nimo si Mary. Yung diha din Mary took about pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Nakita na po nato si Mary, nanapod sa tila ni Jesus. Unsay ang gibuhat? Nagbubo og kadtong mahal kay nga perfume. Gihurot gyud sa tiila ni Jesus. Si Mary overcome with the love of Jesus Christ. Niya gusto niya pasalamatan si Jesus kay gibuhi si Lazaro. Si Mary ubitan nini nga nisud siya sa balay ni Peter kay dito man si Jesus niadto. Nisud ni diretso gid siya. Buog perfume nga perting mahala ngadto kang Jesus. Nagamit gyud si Mary nga mahimong mag-serve kang Jesus. Agi pasalamat niya, buog gid niya tanan. Mo nang gitawag nga sacrificial service. Pag kita maduol sa Ginoo, magamit nata niya sa iyahang mga buluhaton. Kini nga paggamit sacrificial. Kang Mary kalipay to niya. Resulta to sa iyang dako nga gugma kang Jesus nga gipanghimo ni Jesus sa iyang kinabuhi. O gusto niya sa iyang ato nga pamaagi ma-express niya ang pagpasalamat sa pagserbisyo kang Jesus. She poured an expensive perfume. Tanan gyud gibubo niya diha kang Jesus. Kung kita gamiton na gyud sa Ginoo, kung bunga kini sa gugma, di kita muhatag og less, the best gyud. Gipour niya tanan, no? Sacrificial na tanawon sa uban. Kay ang equivalent ana a year's wage. Isa ka tuig nga trinabahoan nimo, sweldo, mahal kaayo. Gihatag niya tanan. But that is a display of true love. Kay kung tagaan nato ang Ginoo short lang, short of our time, short of our talent, short of our treasure, we are not displaying true love for Him. Para na sa lalaki mayon, darling, I love you. I climb the highest mountain for you. I will swim the deepest stream for you. Grabe no? Muadto ko sa jungle to fight the lion for you. Basta kung di mo ulan unya, mamisita ko. Basta dili mo ulan, dili yun tinuod na may kondisyon. Ay mo ulan di ay dili may nayon. Munang genuine love, no boundaries and no condition. No nang gibuhat ni Maria, no condition, no boundaries. Bahalag pila na mahal kay na. Yatag niya. Love comes before service. Kaya kung wala tong love, di man siya kabuhat ato. Kung wala intimacy, di kabuhat si Maria ato. And also, not only sacrificial love nga nahimong purpose sa Ginoo, kundi kini pong self-surrender. Ingon diha sa verse 4 to 5, but one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Para gyud sa nagtan-aw, usikan, sayang kaayo. Gibaligya na gihatag sa pobre. Daghan pay malipay ug daghay mabulahan. Pero si Mary, she didn't care unsay isulti sa mga tao. Basta iya lang i-honor ug mag-serve kang Jesus.
This is giving of self. Kaya wa ka magtanaw sa imong kaugalingon. Lisod kaayo, ulaw kay mo kalit ng kagsuod anang balaya, wa mananghid dritso ra kag bubo kang Hesus. Ulaw tan-awon gyud nga kana nga trabaho para ra gyud na sa mga servant. Nya ang servant sa una mga slave, para lang na sa slave nga trabaho. Grabing humility. Wala na nagtanaw si Mary na nga ulaw, wala siya magtanaw nga kansawan siya, wala siya magtanaw sa kadako sa iyang gibubo, gihatag. That is surrender sa iyahang self. Wala siya magtanaw sa iyang kaugalingon. Willing siya nga maulawan, willing siya to give everything kang Jesus. Masurrender ang iyahang pride, ang iyahang wealth. Ang primary focus lang niya is to honor and serve the Lord. Wa na ko'y pakian ng uban. Bahalag maalkansi ko. Getting closer to Jesus, we will lose sight of self. Ingan na yun na epekto, basta mo draw closer tayo kang Jesus, mo doon lang atong relasyon sa iyaha, we will lose sight of ourselves. Binakakita si mo kagalingon. Because makita nimo ang the glorious light of His person. Mo ni imong self, mas muduol ka sa iyaha, mas nindot ka si Jesus, nga makalimot na ka sa imong kaugalingon. Daghay mo madiskubrihan kang Jesus. You will lose sight of yourself when you draw closer to God. Morning nindot kayo sa atong kinabuhi nga ang purpose sa Ginoo matuman tungod kay naa naman ni mga butanga, sacrificial service ug self-surrender. Dini mahimo kung way intimacy. Dini mahimo kung wa kay deeper relationship kan Jesus. Wa ka mahigugma sa iya. Wala. And the result is gi-commend siya ni Jesus. Mo nang ingon si Jesus, pasagdi na siya. Jesus replied, "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial." Gigrahan si Jesus sa gibuhat. Ang ikuan nila ni Judas Iscariot, sayang, dili mayo. Pero si Jesus, the best na. Munang kung ato ta sa lain nga verse sa mao gihapon nga account, niingon gyud si Jesus sa Mark 49. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Grabe ang commendation ni Jesus kang Mary. Kung sa gibuhat ni Mary, kung asa isangyaw ang mensahe sa kaluwasan, the death and resurrection of Jesus Christ. Kung asa ni i-preach sa tibok kalibutan, ang gihimo ni Maria, di gini malimtan. Nganong nakaingon si Jesus ana? Ngano? Tungod kay kanang gibuhat ni Maria. Mao kanay tinuod nga explanation sa gospel. Mao na tinuod nga explanation sa love ni Jesus. Nga siya nawad-ag kaugalingon, gitugyan niya iyang kaugalingon, nagpakamatay sa cross, ninaog sa langit, anda maulawan, anda masakit, gihatag tanan, gihatag ang iyang tanan dugo, andam mo sakripisyo sa sakit kaya kamatayon, ulaw nga kamatayon. Maunay gipakita ni Mary, self-surrender and sacrificial service just for the sake nga matuman na kaubutan sa mahan, just for the sake sa mga katawhan nga iyahang luwason. Si Mary napadayag sa mensahe sa gospel. Munang kadat sangyaw nato about the death and resurrection of Jesus Christ for the forgiveness of sin. Di malimtan nagibuhat ni Mary kay unsay ugat ana, love. Si Mary nag-express ana. Si Mary ang tinuod nga nag-express ana nga love. And also nganong gi-commend gid siya ni Jesus, ganahan gid si Jesus ana tungod kay this act, self-surrender and sacrificial love. Mao gipangita ni Jesus sa iyang mga followers. Sa life ni Jesus, naghay musunod sa iya ha. Nay usa ka scribe musunod, pero unsay ingon ni Jesus? Musunod ka, foxes have holes. Murag ingon si Jesus shortcut nga, musunod ka sa kuha. Lisod ra ba ang musunod sa kuha? There are costs of following Jesus. Lisod, magpasaan ka og cross. Ingon si Jesus, those who will follow me will deny himself and take up his cross and follow me. Og kanang cross, perting lisod ha, kay daghang kaayog sakripisyo nga atong himuon. Mo na ang gipangita ni Jesus sa iyang followers. Mao kanang gi-display karon ni Maria nga kini akong gipangita nga mga followers ing-ani ang iyang kinaiya tungod kay mao kini nga mga followers nga mo embrace sa cost nga mo pas-an og cross. Muning kalaban karon panahon na kay ang karon Christianity prosperity gospel naman, di naman bearing of cross. Makalimtan na usahay, di na mamao ang mga followers ni Jesus karon no anak sige nagsangyaw nga duol kang Jesus kay madato ka. Dili, cross mo na ingon si Jesus, musunod ka sa kuan, lisod gyud tungod kay daghay sakripisyo. Kalimtan ni imong kaugalingon, andam ka magpakaulaw, andam ka mo tugyan sa imong kinabuhi, sa imong garbo, andam ka musalikway sa imong gusto, andam ka mutuman gyud kay daghay bawal pagkakristohanon, andam ka mutindog nga mahimong modelo aron ang gospel mahimong dali ra maangkon sa katawhan. Andam ka magpaubos, dili ta mo sukol pag naay kaaway kay mao kana ang timailhan sa atong pagkakristohanon ang gugma gyud. Lisod ang kristohanon. Labi na andam kita mo sakripisyo sa atong time, talent, treasure nga mauna gyud ang Ginoo sa tanan. Dili ang atong mga trabaho, dili ang atong mga bahandi. Mao nang gipangita ni Jesus.
lipay kay siya nga nakita gina sa gibuhat ni Maria. Kay mo gini mga tao nga mo embrace sa cross of following Him. Kay mauni ang mga tao nga effective nga mahimo niyang galamiton. Para kang Mary, sa iya gyud makita nga effective kay wa gyud makapugong bisag mga worldly pleasure, bisag mga relationship, bisag family, dili makapugong kaniya. Unya, mao po ni nga mga followers ang mulahutay. Ingani nga kinaiya, self-surrender og sacrificial service, mao gini mulahutay sa unahan. Mulahutay nga magmadaogon. Mao na ang epekto sa intimacy. Mahimong purposeful life, maangkon ginato ang purpose sa Ginoo kay pinaagi sa relasyon nato kang Kristo, kining love, mahimo nato ning sacrificial service og self-surrender. And also, purposeful life, people will know. Makailag yun ang mga tao basta na kay intimacy sa Ginoo. Kay ilang ma-feel. Then Mary took about pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. The house was filled with the fragrance. Mga limyon ang kahumot gyud sa palibot. Mapun na sa atong kinabuhi. Makahibaw gyud ang mga katawhan nga kita close kang Jesus. 2 Corinthians 2:15, for we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Kita gyud aroma, muhumot gayud. Mao nang kita mahimo gyud nga panalangin ngadto sa uban. Mao kay nang kinatibukan ining mensahe karong higayon na growing closer to God is a sacred privilege. Mao kini ang mga spiritual blessing nga atong maangkon kung kita mo grow deeper gyud sa atong relasyon sa Ginoo. You will experience God's peace, you will experience His power, and you will experience a purposeful life nga ang fulfillment sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi atong maangkon. Katong mga butanga, spiritual blessing. Additional pa na, we will experience also a deeper communion with Him, greater understanding, spiritual transformation, maturity, inner peace, joy and strength, and honor of sharing God's purposes. Magampo ta?